Ang comprehensive at TPL, magkaiba kasi yan. Oh, yan. Okay, na-discuss na rin natin sige, para ano yan yung isa sa tanong ko. Ano, pagkakaiba ng dalawa? Ang comprehensive, technically, ang sinasagot po nito is the damages ng sasakyan. The whole damages ng sasakyan, even yung mga taong nandun sa loob ng sasakyan, it is still covered ng insurance. Now, ano ba ang kaibahan nila? Si comprehensive, pag naka-damage ka or na-damage yung sasakyan mo, covered po yun. Sagot ng insurance yun. Yun yung tinatawag na comprehensive. Now, ano ba ang TPL? TPL is usually requirements ng government o mandated ng government na kapag magpaparehistro dapat may TPL. Bakit po? Kaya po siya nire-required kasi pag nakatama o nakasagasa po tayo ng tao, ng buhay ng tao, automatically ang TPL lang ng unang-unang sasagot po nun. Yun. Susunod na lang po, sa comprehensive, meron po tayong tinatawag na bodily injury. So kapag binitin dahil nga 100,000 lang yung coverage ng TPL, halimbawa 300,000 po yung bill nung nabangga mo, nadamay mo. Yung 100, makiklaim, paano mo, saan mo kunin yung 200? Iyon, sa pera mo? Pero pag may comprehensive ka, mako-cover po yun. So, babayaran ng comprehensive yung remaining na damages nung nabangganin yung tao. Dahil involved po sa incident. So, mas mataas ang comprehensive. Ang cover po ng comprehensive, 200,000 ang bodily injury. Ang damage naman po niya, up to 200,000 din. So, kung naka-damage kayo ng property ng iba, up to 200,000 yung pwedeng gamitin natin. So, depende. Paano pala pag nakabangga ka, comprehensive, pero parang multiple? Tatlo yung nabangga. Okay. So, may case tayo na ganyan eh. Halimbawa, ikaw nabangga mo 3. Una, tapos yung isa bumangga ng ganon. So, si Siko nag-cause ng banggaan, sasagutin po ng insurance po yun. Now, question, may 200,000 lang po ang limit ng repair limit natin. Now, pag kinulang yung damage na yun, aabunuhan mo na yun. Not unless, kung ang ginawa mo, adjustable po ang insurance. Pwede nyo pong ipa-adjust. Ang gusto mo sabihin mo, 500,000 yung damage, property damage. Di malaki yung coverage. Kung nakabangga ka ng 3, kayang i-compensate yung 2 sasakyan na yun. So, depende sa kukunin mong coverage. Yes. Kaya po ang coverage, lagi nyung tatandaan, kapag po naka-insured po kayo, dapat palakihan ninyo yung coverage. Huwag po kayo matakot magdagdag ng pera. Kasi in the end of the day, inaano naman po yan eh. Magko-compensate naman po yan sa problema po ninyo. Yun lang naman yun. So, pag-usapan natin ano yung presyo ng pagkakaiba ng dalawa? Kasi yung iba nagtitipid. Yung iba, kagaya nga nasabi mo, dapat medyo lakihan. Ano yung difference ng presyo? Kung bakit yung iba, ang tinatangkilik TPL? Ang TPL kasi ganito lang yan. Ang TPL, ang purpose niya nga, tulad nga ng sinabi ko, pang tao, ang comprehensive para sa lahat ng damages na tatamaan. Now, if you have money naman, then, it's up to you. So, the usual, magkano ba ang TPL? The usual, no, ang TPL kasi nasa 700 to 1,000, depende yan. Yun, 700 to 1,000. So, tipid. Difference ng comprehensive. Ngayon, ang comprehensive, babayaran nyo, depende sa year model, depende sa unit. Let's say, the Fortuner, maybe it's 15 to 20,000 ng range. So, medyo malaki. Malaki ang damages. Sa comprehensive. Sa comprehensive yun. Ngayon, ano bang advantage sa may comprehensive? Bakit mahal ng presyo? Usually, ang damage ng sasakyan yun. Hindi bababa ng 20. Totoo yun. Oo. Nagbayad ka ng 15,000, ang damage mo 100,000. Ganun kalaki. So, sinisecure lang niya ng comprehensive insurance yung further na magiging gastos mo beyond doon sa talagang regular na nagiging expenses mo doon. Pero sabi ko nga, may pera ka, kung matapang ka, go. Huwag mo mag-insurance. Kasi mahirap ipilit yun eh. Pero, lagi as an insurance advisor, lagi namin ina-advise niyan siya. Of course, protectionan din ninyo outside. Hindi lang yung sarili ninyo. Kasi paano yung kung ibang tao naman yung dali mo? Iyon, ang ano dito, no? Maganda may kaso yan. Natin. Kakasuhan kayo, maniwala kayo. Pag hindi nyo binayaran yung total damages nung nabangganin nyo, may kaso po yun. Marami kami na-encounter dito, may kaso yung client namin. Nag-settle eh. Nag-settle sila. May mga ganun. Pero beyond na yun, malayo na yun. Pero sabi ko sa inyo, may case yun. So, mag-insurance kayo para protection sa inyo yun. Sa mga kaso, yung mga problema, mga further na ganun. At i-secure kayo. Pati yung mababangganin nyo. So, dun sa Fortuner na sinabi mo, nasa 20,000 minsan, no? yung pag tinipil nila, mga magkano? Nasa 1,000. 1,000. Ang laki ng difference. Malaki difference. Pero yung protection, medyo less tayo pag sa TPL. Pero ito, no, isa pang usapin na ito, kasi nasa bangko ako, no? Dati akong nasa bangko. Pagka nakaloan ng sasakyan, 5 years, no? Obligado lahat comprehensive. Yes. Nagpe-penalty sila.
Lahat ng banks ngayon actually nagpe-penalty na. Ang purpose ng penalty hindi para pahirapan ho kayo ha. Ang purpose po ng penalty is for us Filipino na maging responsable. Yun po yun. Hindi nila trip yung penalty. Ginagawa kasi mga Pilipino, yaman mo yan. May ganun tayo. May ganun tayong attitude. But this is for us na maging mas responsable. Kasi nga, pag nabangga yung sasakyan ninyo na hindi kayo na comprehensive insurance, na total loss, ang total ang value pa ng sasakyan mo ngayon, 800 pa yung sa under loan, kaya mo magbayad ng 800,000? Ayun, oo. Siyempre hindi. Masyadong malaki yun para sa loss na nawala. Now, ang trabaho ng insurance, bayaran yung bangko sa total loss na nawala sa'yo. Ayun, kaya si bangko, nire-require talaga yung comprehensive. Exactly. Kasi protection din ni bangko yan, just in case na matotal wreck. Siyempre, hindi naman ikaw ang obligadong magbayad yan. Dahil, kumbaga sana, parang napakahirap na ilabas sa bulsa mo yan. Sakto. So, importante talaga ang insurance. Yung comprehensive insurance. Kasi, nabangga na yan, okay lang sana kung totally bayad mo yan. Nabangga yan, okay lang. Wala ka nang iniisip na loan na babayaran kay bangko. Paano nga kung matotal wreck? So, siyempre, meron ka pang monthly na hinulugan. So, yun yung protection ni bangko rin na kailangan mo ng comprehensive para pagka total wreck na, babayaran ka na ni insurance, ididiretso na kay bangko yun.